Galatians chapter 6. Galatians chapter 6. Beginning verse number 1. Address mo sa atin ito, mga kapatid, brethren. If any man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such a one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Bear ye one another's burdens, so fulfill the law of Christ. For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. For every man shall bear his own burden. Tayo sa madaling mangyari. Pagpapala namin Diyos, salamat po. Mga narinig po namin matutuo. Salamat po, Panginoon, sa mga awitin. Sa aming pong awitan, Panginoon, salamat sa presensya mo po. Salamat sa presensya din pong anak. Amin po, Panginoon, hinihiling ng isang Panginoon. Espiritu mo po ang siyang kumilo sa aming pong kalagitnaan. Tulungan niyo po ang inyong pong lingkod, Panginoon, siyang magdadala, lahatid, ang inyong pong mensahe. O Panginoon, ang siyang maitaas, langin po namin, meron po sa aming kalagitnaan, wala po katiyak ng langit, iligtas po po siya. Salamat po. Marami pong mapagpapalang aming pong natanggap at matatanggap pa lamang, Panginoon. O lahat ay aming hinilig. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magpuno po tayo. Ang title po na ating pag-aaralan, mga kapatid, How to Heal a Broken Body. Paano ba natin gagamutin ang isang broken body? Alam niyo po, yung human body, para makita po natin dito na very napakaganda ng pagkakalalang sa atin. Para maging creation po natin, masasabi po natin, our body are amazing sa creation niyo po. Bakit po naging amazing po ito? Una-una, meron tayong kasabihan, ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Amen? At alam niyo po, hindi kailangan maging malaki ang iyong sugat para maramdaman ang buong katawan. Tama? Minsan yung natinig ka lang ba na nasa lutsod ka lang dito, ang nangyayari po sa'yo, buong katawan na ang nakakaramdam mo nun Pag ikaw ay napuwing, napuwing ka po mga kapatid, napakaliit lang po niyan na kung ano man yung pumasok sa mata mo, buong katawan po ang nagsasuffer po dyan So, ibig sabihin mga kapatid, dito makikita po natin na parang na yung katawan po natin, ano man pong parte ang naapektuhan, ang talagang, sabi natin nakakaranas sa hirap, ay lahat po ng ating katawan. Maliban na lamang, magkaroon po tayo ng mga major surgery. Pero hindi po kailangan nyo para maramdaman ng buong katawan. Maliit lamang po, mga kapatid, mararamdaman na po yan ng ating buong katawan. Ayan po. Kaya sabi po natin na whatever yung mga injury na yan, or mga problema sa ating body, it will always affect the whole body. Diba? Amen? Kaya mga kapatid, tignan niyo po. Ang katawan ni Kristo, yan po ang church, parang ganun din dapat Tama? Kasi po, mga kapatid, tayo po ay inihalin tulad ng Panginoon bilang isang church sa kanyang katawan. Sa madaling sabi dapat, ang sakit ng isang miyembro, buong katawan ni Kristo ang nakakaramdam. And we need to remember always, mga kapatid, ang ating pong church, hospital. Hospital ng merong mga sakit. Di ba? Amen? Kaya pag sinasabi, yan ang mga member ng Baptist dyan sa Marilao, mga diwali na magbuhay niyan
Hindi ko po kinukontra yun. Totoo naman yun eh. Amen? Kasi we are sinners saved by grace. Yun lang naman, di ba? Amen? Na? Kaya, dito, pinapakita po sa atin, the Bible tells us that every saved individual is a part of the body of Christ. Tingnan po natin yung reference po niya. Now we are the part. Now we are part of the body of Christ. 1 Corinthians chapter 12. Hanggang 14 po yan. 1 Corinthians chapter 12. Verses 12 to 14. Okay, ito po ang muna. For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Amen? Okay, verse 13. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. 14. For the body is not one members, but many. Sabihin mga kapatid, lahat po ng believers, lahat po ng baptized believers ng Bible Baptist Church ng Marilao, we belong to one body. Amen? Sa isang bahagi po tayo, isang parte po tayo mga kapatid. Ako po, hindi po iba sa inyo. Siguro naiba lang po ako dahil po doon sa aking posisyon bilang pastor. Pero we are all equal in the sight of the Lord. We are all brothers and sisters in the Lord. Bahagi po tayo mga kapatid. Bahagi lahat tayo ng katawan ng ating Panginoon. So, tignan niyo po. Since, ito po ay totoo. When there is an injury to one of our members, dapat po, it will affect the whole body of the Lord Jesus Christ. Amen? Sa ibig sabihin hindi lang basta tayong pamilya dito, hindi lang basta tayong church dito. Isang katawan tayo ni Kristo. Kung paano ka napikuin, mga kapatid, at ikaw, na yung buong katawan mo ay nagsasuffer daw sa hapdi na yan, ganun din dapat po ang nararanasan ng ating church kapag meron po nai-injury ng miyembro po ng church. Amen? Kaya dito po, dapat nakita po natin na yung problema sa ating buhay does not, para sabihin natin, pag nagkaroon ng problema, it does not touch yung mga ibang member ng church Halimbawa, si Randy may problema. Kung baka sabihin natin, wala namang pakialam yung iba dyan Pero since he is a part of the body, naapektuhan po tayo Diba? Dapat mga kapatid, kung merong malungkot, naapektuhan tayo ng kanyang kalungkutan. Pag merong masaya, naapektuhan tayo ng kanyang kasiyahan. Hindi yung pag siya, mga kapatid, ay nalungkot, sumasaya ka, at pag siya ay masaya, nalulungkot ka. Alam niyo kung ano yun? Tawag doon? Inggit. Amen? Dapat po mga kapatid, we rejoice with them, yung mga binibless ng Panginoon, especially doon sa household of faith. Kaya dito, hindi dapat tayo mga kapatid naglalaban-laban. Ayaw ng Panginoon yan Nakita na ba kayo yung kamay nyo, sinuntok yung kanyang kamay nyo? Hindi mangyayari yan Kasi kahit saktan mo yung sarili, ikaw pa rin ang masasaktan. Ganun po. Okay. Now, what we need to understand is that our church is the body of Christ na maliit po local po yan. Kaya, what the problem sa ating buhay na makikita po natin, syempre po, it will always affect the local church. Kaya, ang duty po natin ngayon is to take care of the body of Christ. And that is the church. Kaya paano natin gagawin yan? Well, ito nga po, how to heal a broken body. Now, balikan natin yung ating text, yung ating passage. Sa Galatians chapter 6, verse number 1. Now, the very first word na makikita po natin dito, brethren. Amen? Brethren. Sa ibig sabihin, naka-address po ito sa mga ligtas. Hindi po sa unsaved. Amen? Okay. Brethren, sabi niya, if a man be overtaken, sabi po niyan,
overtaken in a fall. Now, una po, tingnan natin yung the body injury. The body injury. Na makikita po natin dyan, sa number 1 na yan, yung tinatawag po na fall. Na, if a man be overtaken in a fall. Pag sinabi pong fall, mga kapatid, yung pong, yung kapatiran natin, no, humakbang ng maling hakbang. Amen? Maling hakbang, mga kapatid. Sabi dyan, itong fall na ito, actually po, is to stumble. Now, the very picture of a believer who stumbles and made a false step, at yung step niya na yan po ay hindi papalapit sa Diyos, kung hindi ang kanyang naging mga hakbang papalayo sa Diyos. So, ibig sabihin, mga kapatid, isang kapatid natin sa pananampalataya ang nahulog sa kasalanan, o nabuhay sa kasalanan, o nagkasala, mga kapatid. So, ang tanong dito, ano ang gagawin natin doon sa kapatid na nagkasala? Amen? So, gagawin ba natin, i-condemn natin, o tutulungan natin? Tingnan niyo po, pag hindi po tayo naging maingat, ang gagawin po natin, instead of helping, isa sa part ng body po ni Christ, ang nangyayari po, lalo pa natin sinasaktan. Amen? Amen? Lalo pa natin idinidiin siya. Hindi dapat gano'n. Sabi ko nga sa inyo po, kung yan ay katawan mo, nasasaktan, ano ang gagawin mo? Dapat gagamutin mo. Amen? So pag hindi mo ginamot, mga kapatid, lalala. Mari ba sabihin mo, yung paa ko, buti nga sa'yo, nagkasugat ka, yan ang napala mo, kung saan ka kasi tumahakpag, kung saan ka pupunta. Hindi naman ganun Di ba? Dapat po, hindi ganon, mga kapatid. Okay? Now, pag sinabi po natin dito yung fault na yan, ito po yung merong idea na we are taking a step beyond the boundaries na in-establish ng ating Panginoon. Para ba kasi sinasabi natin, lumalayo tayo. Kasi ang ating Panginoon, lagi po siya parang may nilalagay na guhit, ganun At sasabihin ng Panginoon, hindi ka dapat lumagpas dyan sa guhit na yan. Diba? Kaya meron tayong mga sinasabi ng Panginoon na shall we continue in sin that grace may abound? Sabi nga ng Bible, diba? Romans chapter 6, God forbid. Hindi po tayo mga kapatid nakakalimot na ipangaral ang kasalanan. Mabasa natin sa Bible na kung ano yung tama at ano ang hindi kalooban ng Diyos sa ginagawa natin sa Kristiyano. Pero there are times, mga kapatid, na although na meron ng mga boundaries na siniset ang ating Panginoon dyan, minsan lumalagpas pa rin tayo doon sa boundary. Diba? Amen? Bakit po? Dahil nasa katigasan ng ulo natin Sana gagawin po natin pag gano'n. Meron po tayong mga situation po na nangyayari. Kaya our problems arises, mga kapatid, yung problems po natin arises when you choose or we choose to step over God's boundaries and get off into sin. Ganyan ang nangyayari. Sabi sabihin, actually po, tayo ang pumapasok sa mga problema. Diba? Sa mga problema. Now listen, mga kapatid, tingnan niyo po. Yung level ng spirituality ng bawat church member, hindi pare-parehas. Sabi ko nga sa inyo, we all have the same faith, but different faithfulness. Tama? Pare-parehas faith natin. Faith in Christ, faith in the Bible, now faith sa Holy Spirit. Pero iba-iba po, mga kapatid, ang ating pong faithfulness. Diba? Pero mas faithful, pero hindi masyado, pero talagang wala, pero pare-pareho po tayo ng ating pong faith. Sabi merong baby Christian, merong pong growing Christian, at merong mature Christian. At katulad mga kapatid, you cannot compare a mature Christian sa isa pong baby Christian o yung growing Christian, mga kapatid. Diba? Ibig sabihin din, di porke ikaw ay mature Christiano na, hindi ka na kailangan mag-grow. Kasi po ang growth ng
Christianity, ng ating pong Christian life, mga kapatid, wala pong tigil yan, wala pong hangganan yan. As long na naririto po tayo sa lupa, mga kapatid, dapat tayo ay lumalago. Diba? Now, how if yung baby Christian, mga kapatid, is step into sin? Na? Kung yung mga baby Christian na umahambang pa nga sa kasalanan, na, at meron din mga mature na Kristiyano, nagiging ganun din. Amen? Sa ibig sabihin, mga kapatid, ang bawat mananampalataya, ang bawat miyembro ng isang church, ang bawat sabihin natin, matagal ka o bago ka pa lamang, na ikaw po ay pupwede na mahulog sa pagkakamali. Amen? Kaya po yung pinapakita po sa atin dito. Tingnan niyo po sa James chapter 1, verse number 13. James 1. Verse 13. Sabi po rito, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. Now, for God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. And when lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it finished, bringeth forth death. Do not err, my beloved brethren. Now, so ano po sinasabi po rito, mga kapatid? We actually po step into sin. Amen? Bakit po? Siguro po, bumaba yung iyong level ng spirituality. Na minsan kasi kung nakita natin yung isang nagkasala, parang namamantahan na ba? Amen? Minarka natin, di maayos yan. Di maayos sa Kristiyano yan. Okay, kung hindi maayos yan, sino ang tutulong sa kanya para maging maayos? Amen? So yan po, mga kapatid. Sabi pa rin dito sa ating talata, di ba? Brethren, if a man overtaken in a fault. So nakita po natin yung fault, mga kapatid, na-stumble po siya, pumakpak po siya sa mali, na hindi dapat po siya doon nagpunta, pero doon nagpunta. Nakita po naman natin yung overtaken. To overtake by surprise. Ayan po. To overpower before one and make, para escape yan. So, ang sinasabi po dito sa atin, yung larawan po dito, na itong overtaken na salita, ay isang mananampalataya na ang nakita niya na lamang, mga kapatid, yung kanyang sarili. Parang nabulaga siya. Aba, malayo na pala siya sa Panginoon. Amen? Posible ba yun? Posible po. Alam niyo po, you can always attend church. Sabi, perfect attendance ka. Pero may problema ka pa rin spiritual. Di ba yung sabi ng Panginoon? Sabi niya doon sa mga Pariseo, you honor me with your lips, but your heart is far from me. Praise the Lord and praise the Lord yun. Pero ang puso nila, malayo sa Panginoon. Amen? Yun po ang nakakalungkot, mga kapatid. Kaya alam niyo po, ang kasalanan kasi nagpo-progress po yan eh. Pag sinabi po natin sin, it is a progressive thing. Na mag-uumpisa po yan sa maliit, tapos lalaki. Wala pong kasalanan na nag-uumpisa kagad sa malaki. Kaya sabi nga dito ni James, di ba? Pag tapos na raw yung kasalanan, it bringeth forth death. Kaya, iingatan natin, huwag yung maliit, maging yung cancer na, di ba? Yung cancer na sakit, hindi naman agad malaking cancer yan eh. Hindi ka agad stage 4 yan eh. Di ba? Mag-umpisa siguro sa stage 1 yan, hindi mo pinansin. Naging stage 2, hindi mo pinansin. Naging stage 3, nung sinabi, stage 4 na yan, doon ka nakalamma. Saka ka ngayon nagpapagamot. Ano nangyari? Wala na. Late na. Di ba? Kaya po the word overtaken carries with it elements of surprise. At the surprise na ito, na meron pong 2 level. Unang-una, yung kasalanan mo, kaya mo na-realize kasi nahuli.
Meron nag-expose. Meron nagsabi sa iyo, kapatid, nagkakasala ka na. Ayun po, pinakamaganda. Na meron kang kapatid na sinasabi sa iyo na ikaw ay nagkakamali. Kesa naman yung kapatid mo na walang sinabi sa iyo na sa kabila na yung nagkakamali na tahimik pa rin. Amen? So, ano pa po mga kapatid? Na yung po mga ganon, although po, hindi ka nahuli. Sabi natin, meron din mga nakakagawa ng mali. No? Nagkasalanan hindi nahuhuli. Pero wag po natin kakalimutan, kailanman hindi po nakatakas sa mata ng Diyos yan. Amen? Na? Okay. Isa pa po dyan, yung surprise po, yung condition. Diba sabi po ng Bible na be sure your sin will find you out. Amen? Na? Alam niyo po ang ostrich pag nagtatago. Nagyo ostrich? Ostrich, paano ba yun? Oh. Pag nagtago po yun, mga kapatid, inilulubog niya yung ulo niya sa lupa. Tingin niya sa sarili niya, nakapagtago siya. Mabuti pa pag nagtago eh. Na, pero itong ibon na malalaki na ito, pag nagtago, inulubog. Pag nailubog niya na yung kanyang ulo sa lupa, alam niya hindi na siya nakikita. Amen? Yun ang alam niya. Tignan niyo po. Kaya tignan niyo po, mga kapatid. Balikan natin yan. Brethren, a man overtaken in a fall. Now, ano ang dapat natin gagawin? Sabi niyan, ye which are spiritual, restore. Restore. Sabi sabihin, mga kapatid, kung siya'y nagkamali, ang gagawin po natin is to restore. Alam niyo po ba yung word na restore, ano ibig sabihin po niyan? Na pag sinabing i-restore mo yung dislocated na buto, ibabalik, di ba? Yung dislocated, ibabalik mo doon sa kanyang tamang posisyon. Tama? Amen? Sa madaling sabi, kung meron po tayong sinning brother, tayo po, ang dapat ginagawa natin, nire-restore po natin, ibinabalik natin siya sa tamang posisyon niya. Pero alam niyo po, ang nangyayari minsan, umiiwas tayo doon sa ating sinning brother. Amen? Alam niyo kung bakit tayo umiiwas sa mga kapatid natin na nagkakasala? Siguro, one reason that there, we are not spiritual. Kasi sabi doon sa verse, na, ye which are spiritual. Sa ibig sabihin, mga kapatid, only a spiritual Christian can restore or will restore a sinning brother. Amen? Yan po sabi ng Bible. Na yan ang dapat ginagawa natin. Kasi tignan niya, bakit ba kaya? Tignan niya, sa dami-dami naman ng metaphor na gagamitin ng Panginoon, bakit yung church niya po, kanya pa po, na ipinares o pinareha sa katawan ng tao? Di ba? Marami pa naman siguro iba bakit katawan? Kaya yung katawan natin, paano ba nag-work itong katawan natin? Yun nga, mga kapatid, meron siyang operation dapat, meron siyang coordination. Pag yung dalawang mata mo, mga kapatid, hindi nag-coordinate, patay ka. Pero niya yung isa gusto tumingin sa kaliwa, isa sa kanan. Diba? Paano yung iyong paa ng kaliwa? Gusto umabante. Yung kanan ay gusto namang matras. Hindi obra, di ba, mga kapatid? Paano kung nagkasugat tayo? Pababayaan mo na lang ba? Hindi po, mga kapatid, ginagamot po natin Kaya sabi ng Panginoon, na itong church ko, aking ipapareha sa katawan ng tao, na dapat ko anong ginagawa sa katawan ng tao, ganun din dapat ang gagawin sa katawan ko. Amen? Di ba? Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, pag meron, sabihin natin nagkasala, ang pinakadapat natin gawin, una-una, siyempre mag-pray. At kung meron po tayong chance sa mga kapatid, i-restore natin po yung kapatid natin na yan. Amen? Sabi, kaya po siya nahulog
in a fault, mahina eh. Kaya tignan niya yung sumunod na verse, sa verse number 2. Verse 2. Bearing ye one another's burden. Ibig sabihin, yung nahulog sa kasalanan, meron siyang burden na hindi niya kaya mag-isa eh. Kaya nga nahulog eh. Mahina eh. Kaya na sinasabi po rito sa atin, bearing one another's burden and so fulfill the law of Christ. Amen? Amen? Oh. So pag merong bigat na bigat, hindi na kayanan, ayan nga po, nakakakbang ng maling hakbang. Dapat tayo po, doon po tayo, to help a sinning brother. Amen? Paalisin natin. Bawa, nagkasala ito, alisin na natin ito. Saan pupunta yan? Pag pinalis natin, tulungan ba natin? Nakatulong ba tayo? Hindi. Pangatlo, napulpil ba natin yung law of Christ? Amen? Kaya kung titignan niyo po, ito po restoration ng sinning brother. Pag hindi mo naunawaan niya, ibabrand ka na tinotolerate mo yung mga nagkakasala. Tinolerate nga ba? O tinutulungan natin na yung sumansad spiritual makabangon ulit? Dislocated siya. Ditulungan natin ma-relocate ulit o ma-ibalik ulit in proper place. Kaya po sinasabi po rito sa atin ng ating Panginoon. Kaya any child, di ba, of God falls into sin, it creates problem to the whole body of Christ. Kaya, yung kasalanan nga, mayroong mga injury po nito. Kaya dapat po ginagawa po natin, ginagamot po natin yung ating mga sugatan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, ang ating church, ito po ay istasyon ng mayroong mga sakit. Amen? Kaya nga si Jesus Christ, di ba na-accuse siya, sabi gano'n, bakit yan si Kristo na yan? Kumakain doon sa mga tao hindi naguhugas ng kamay. Na he was even accused. Sabi ng Panginoon siya kinumpronta. Sabi niya lang gano'n, na ang isang may sakit, ang isang walang sakit, hindi na nangangailangan ng physician. Amen? Kasi ayaw nila makipag-fellowship. Ito si Jesus Christ doon sa mga hindi sumusunod sa batas. Dahil yung mga kausap niya po, mga kapatid, mga dogmatic, mga legalist pa. Na ayaw sa batas, ayaw sa batas, ayaw sa batas. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, na ang walang sakit, hindi na kailangan na manggagamot. Kaya naririto ako, kasama nila, kasi ito yung mga may sakit. Amen? So yun po sinasabi po sa atin, mga kapatid dito. Alam natin po, na yung kasalanan, yung mga unconfessed sin, yung mga unforgiven, sa buhay ng isang anak ng Diyos, it will always hinder, at parang pinipigilan po yung pagkilos ng banal na Espiritu. Totoo po yun, mga kapatid. Tignan niyo, pag meron po tayong mga kapatid na nagkakasala, totoo po, ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating church sa pipigilan. So, hakayaan ba natin yun? So, hindi, siyempre. So, we will going to look into the problem, at pag nakita na natin yung problem, solusyonan natin kasama-sama. Naalala niyo po, nung si Achan, na pinagbawalan po sila kumuha ng mga pinagbabawal, ng mga gamit po doon. Ang ginawa ni Achan, kinuha niya po yung Babylonian garment, yung silver, yung gold, tinago niya po sa kanyang tent. Sa nangyari, mga kapatid, nang sila sumugod sa AI, natalo sila, nagtataka si Joshua, bakit natalo tayo dito sa maliit? Nabayan na ito, samantalang yung Jericho napakalaki, napagtagumpayan natin. Ano sabi ng Panginoon? There is a sin in the midst of the camp. So hinanap po nila kung sino yung nagkasala. Nakita po nila, mga kapatid, na nagkasala si Achan. Ano ang ginawa kay Achan? Pinatay ng Panginoon. Hindi lang siya, pati yung kanyang mga
Mahal sa buhay. Hindi na sila, pati yung kanyang ari-arian sinunod. So, ibig sabihin lang kapatid, kung meron man sa ating church na ganoon, amen? Minsan kasi nangyayari tayo po ang gumagawa na para ma-eliminate ka. Hindi eh. Naalala niyo po si Jonah tumakbo sa kalooban ng Diyos. Di ba? Amen? Papunta dapat siya ng Ninive, ng opposite direction siya sa Tarshish. Sumakay po siya ng barko. Pagdating po sa gitna, yung barko, nakaranas po ng matinding bagyo. Di ba? Amen? Alala niyo yung istorya ni Jonah? Okay. Bakit po binagyo? Kasi merong isang pasahero doon na si Jonah na tumatakbo sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, overtaken in a fault siya po. Wrong. Yung kanyang mistake, yung kanyang step na ginawa. So, anong ginawa po ng mga marino po doon? Tinapon lahat ng mga gamit. Sabi, kailangan pagagin natin itong barko na ito. Tapon sila dito, tapon sila ng tapon. Ganun pa rin. Palubog pa rin yung barko. Hanggang sinabi ka na, mga kapatid, ni Jonah, ako yung tumatakbo sa Panginoon. Ginawa nila, tinapon si Jonah. Amen? Sabi mga kapatid, tingnan niyo, ang Diyos mayroong paraan para doon sa mga yun. Pag tayo ang gagawa ng paraan, marami tayong itinatapon na hindi dapat naman itapon. Amen? Ganun na nangyayari. Ganun din mga kapatid, nang sumakay yung mga disciples sa isang bangka, na sabi ng Panginoon, let us go unto the other side. Sa sumakay po sila doon, at pagdating pa rin nila sa gitna, may malakas na unos. Natakot yung mga disciples sa ating Panginoon. Kailangan magtapon tayo ng mga gamit. Sige, tapon tayo ng tapon sila ng tapon mga kapatid. Pero yung bangkaan doon pa rin, palubog pa rin. Tapos nakita nila si Kristo nasa likod, natutulog lang. Bakit natutulog ang Panginoon? Kasi payapa siya. Nung sinabi niya, lilipat tayo daw sa kabila, kahit nila yung lumalangoy o lumulutan o wala na yung bangka, makakarating sila doon. Yun ang pangako eh. Yung nga lang po, natakot yung mga tao, yung mga disciples, tinapon yung mga bagahe, tinapon yung mga kung ano man dyan, yung supply ng pagkain, tinapon lahat yan. Wala rin magbabago. Sino pa rin ang kumilos? Tumayo ang Panginoon, sinaway ang hangin, sinaway yung malalakas na alon, pumayapa ang dagat. Pumayapa ang tubig. Ang sabi ngayon ng mga disipulo niya, anong klase ito? Kahit ang unos nakikinig sa kanya. Buti nga hindi nagsalita pa Panginoon eh. Yun nga eh. Baka sumagot ang Panginoon, yun nga, kung yun, sumusunod sa akin, kayo na mga tao ay sumunod sa akin. Amen? Kaya tingnan niyo po mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon dito sa atin, nasa Galatians chapter 1, sabi nga, brethren, sa atin po naka-address ito eh. I-restore po natin yan, bear ye once another's burden. So fulfill the law of Christ. Tingnan niyo ba yung verse number 3? Ayan. Pag sinabi natin, masama siya, na siya ay wala na, kumakasana na parang ayaw na natin tulungan. Para sinasabi natin, mas magaling tayo kaysa sa kanya. At tingnan niya, sabi niya, for if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Amen? Nabalikan niyo yung verse number 1. Meron pa doon sa verse number 1 eh. Ayan, tignan niya ha. Basahin ko po ulit ha. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. Tignan niyo po. Considering thyself, lest thou also be tempted. Siya ngayon, baka bukas ikaw.
Siya ngayon ang nahulog, baka bukas ikaw. Siya ngayon ang nagkasala, baka bukas naman ikaw. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, huwag natin isipin, hindi mangyayari sa atin, siya ang masama, ako hindi. Hindi sabi dyan, baka ngayon oo siya, ganon. Baka naman, sa susunod, ikaw naman na ang ganon. Kaya sinasabi nga sa atin dito, brethren, sabi nga, bear ye one another's burden, so fulfill the law of Christ. At sinasabi dito sa verse number 3 kung sino man na nag-iisip ng higit sa kanyang sarili, dinadaya niya lang ang kanyang sarili, mga kapatid. Kasi wala naman tayong pwedeng magmalaki Amen? So, ano nangyayari, mga kapatid? Tingnan niyo. Nawawala, nanilihis mo tayo ngayon sa dapat nating ginagawa regarding our brethren na nahuhulog sa kasalanan. Kahit sabihin mo pang sinadya po yan. Sinadya niya. Para ba sinasabi natin, willful sin. Hindi ba ganyan din na sinabi ni Paul? If we sin willfully, si Paul na po ang nagsasabi nun Maging si Apostol Paul, meron siya mga pagkakataon sa buhay na sinasabi niya, willful sin yung nagagawa niya. Di ba sinabi niya doon sa Romans chapter 7, nasabi niya kung ano yung gusto kong gawin, hindi ko magawa, at kung ano yung ayaw kong gawin, yun ang aking nagagawa. Then later sabi niya, I found out that sin dwelleth in me. Amen? Sabi sabihin na kung meron po tayong kapatid sa pananampalataya na nagkasala, hindi dapat natin iniiwasan. Hindi natin nilalayuan. Tinutulungan po yan. Amen. Amen? Ang ine-excommunicate yung ayaw magsisi at ayaw umamin na siya ay nagkakasala. Pero kung willing naman niya harapin ang kanyang kasalanan at willing magbago, bakit hindi natin tulungan? Hindi yung nakatatak na lang sa ating isipan niya, may ginawa yan, ayaw niya, hindi ko gusto yung ginawa niya, hindi ko gusto. Baka pagdating ng araw, ikaw naman ang sasabihin niya, ayaw ko niya, hindi ko gusto ginawa niya. Pag lahat tayo, mga kapatid ka lang, sino na mag-restore sa atin? Sino na magpapalik sa atin doon sa original na sinasabi nga? Amen? So, nasaan na po ang Espiritu ng ating Panginoon? Tingnan niyo, kung ang trato po natin sa mga kapatid na nagkakasala ay ganun din ang maging trato ni Kristo sa atin, matay tayo lahat Amen? Pag ayaw mo na yung kapatid mo na nagkasala, paano kung ayaw na rin tayo? Kung tayo nagkakasala ni Kristo, ayaw na rin tayo ni Kristo. Ayaw din natin mangyari yan, mga kapatid Diba? Kaya sabi daw sa verse, if a man think himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself. Now, verse number 4, tingnan ba natin? Sinabi po dyan. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone and not in another. Kaya dito po, alam natin ang kasalanan, hindi po pagpapalain. Kaya sabi nga ng Proverbs chapter 28, verse 13, Proverbs 28:13, he that covereth his sin shall not prosper. Amen? But whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. So yun dapat na nakita po natin. Okay. Now, pag ang isang believer ay nag-confess ng kanyang kasalanan, dapat po na ibabalik po siya into a right fellowship with the Lord. Tulungan natin makabalik sa right fellowship with God. Hindi po yung laging nakamarka na lang na ganun siya, ganun siya, ganun siya. Alam niyo kaya ganun siya? Baka hindi pa kasi lumalago Sabihin, tagal niya ng Kristiyano, baka hindi safe.
O kung hindi safe, ano dapat ginagawa natin? E di binibigtisan. Amen? Amen? Alam niya minsan, malungkot man sabihin, minsan yung mga unsafe na nagawaan tayo ng hindi ayos, para mas madali natin matanggap kesa doon sa mga safe na may nagawang tama, para napakahirap natin tanggapin. Amen? Hindi ba parang hindi ayos? Minsan sasabihin tayo, mabuti pa yung mga unsafe kong kaibigan, maayos, kesa sa mga Kristiyano, hindi maayos. Hindi po tama yun eh. Sa salita. Alam niyo ba kung nasasabihan ako dyan, nasaktan ako eh. Yung mas maigi pa rin yung unsafe kesa sa mga safe. Totoo po mga kapatid. No? May mga unsafe na mabait at merong mga safe na salbahe. Totoo po yan. May mabait na Katoliko at salbaheng Baptist. Meron po yan eh. Pero iba pa rin mga kapatid, yung talagang ligtas. Amen? Oh. Kasi kung mabait siya, ba't ayaw niya kay Kristo? Yun ang tanong lang eh. Kung mababait ang mga unsaved, ba't ayaw tumanggap kay Kristo? Mabait pa rin eh. Amen? So, dito po, yan dapat po, pag meron may sakit sa parte ng katawan natin, i-restore po natin, tulungan po natin mga kapatid na makabangon. No? Yan po ang sinasabi ng ating Bible po. Now, tingnan po natin dito sa Romans chapter 12, verse 15. Romans 12:15. Sabi yan, rejoice with them that do rejoice. Amen? And weep with them that weep. Amen? O, isa pa. Na verse. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 26. And whether one member suffer, all the members suffer with it. Or one member be honored, all the member rejoice with it. Sabi natin, sama-sama dapat tayo. Pag merong nagre-rejoice tayo. Pag merong may sakit din tayo. Amen? Oh, yan ang dapat natin na. Tingnan niyo. Ano ba yung fruit of the Holy Spirit? Tingnan po natin doon sa Galatians chapter 5, verse 22. Now, but the fruit of the Spirit is, number 1, ano? Oh. Sabihin niyo, love tsaka galit, hindi po pwede magkasama sa isang lugar. Naman nakita yung love, di ba sa ating puso? Yung galit sa puso din. So, hindi sila pwede magsama doon eh. Either love ang naroon or galit ang naroon. Ngayon, pag fruit of the Holy Spirit yan, love dapat. Hindi ba sabi nga, love covers the multitude of sin. Ako. Kaya nga, for God so loved the world eh. Okay, ano pa? The Spirit, fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Now, against such, there is no law. Yan ang sabi. Kaya yung injured, i-restore natin. To set a broken bone or a dislocated bone, ibalik natin sa dati yan. Na ito po, pinapakita sa atin una, dapat po, i-strengthen natin yung mga tao po na nanghina. Alam niyo yung stop na, pakinggan niyo ba yung testimony ng boses lang ng shop. Yung sabi niya, tumitingin ako, sabi niya, sa itaas. Dahil makarinig lang ako ng tulong ng eroplano, masaya na ako. Sabi ka na, di ba? Maya-maya nakarinig ako, si Tyrus patay na, yung isa patay na rin. Kaya ginagawa namin, kaming mga injured,
Na kami may mga tama na binabantayan namin yung aming pong mga patay. At yung mga wala pa pong tama, binabantayan kaming mga sugatan. Habang narinig ko po yun, tumutuloy yung luha ko eh. Naiiyak talaga ako sa Lord. Ganun po sila katapat. Hindi po sila nag-iiwanan. Na kung ating pakikinggan, yun dapat ang lesson na natututunan natin bilang mga Kristyano. Yung mga sugatan o yung mga patay, binabantayan natin. At yung mga walang sugat, binabantayan yung mga sugatan. Amen? No? Okay, ano pa? Pag sinabi po, gamutin natin, parang alam niyo po, meron po yung mga pinaghahalo-halong herbal, di ba? Tapos nagiging isang yung magandang gamot eh. Na dapat po mga kapatid, we take any effort po to restore his healing brother. Amen? Pag sinabi restoration, parang yung alam niyo po yung mga punit na mga lambat, nagtutulong-tulong tahiin para mawala yung mga butas ng lambat na yan. Na, yun po ang restoration eh. Na ano po yung word na restoration? Na, isa pang meaning niya, na tayo po dapat ay maging peacemaker. Na kung meron ng hina dahil kagalit-galit, ang trabaho po dapat natin hindi kumampi. Ang trabaho po natin dapat pagbatiin o ayusin at magkaroon, maging makaaan tayo, mapayapang natin. Yan po eh. Na? Ang ibig sabihin po itong restore na ito. Kaya ang challenge po sa atin dito mga kapatid, gagawin natin yung restoration na yan in the spirit of meekness. Yan ang sinasabi ng Bible. Ha? Para sinasabi nga natin mga kapatid, tutulungan kita na kasi baka pagdating ng panahon, ako naman ang makakailangan ng tulong mo. Alala ko ng araw, nasa Quiapo po ako, illegal parking. Pagbalik ko doon sa sakyan, hinahakam na. Inuto na ba? Nilapitan ko yung pulis. Sabi ko, ba't may nahakam doon sa sakyan ko? Sabi niya gano'n, illegal parking. Sabi ko, bakit ang dami nakaparada dyan? May natak yung akin lang. Sabi niya, yan lang kasi kayang natakin. Sabi ko, i-release mo na yan. Tulungan mo ako, sabi ko, baka pagdating ng araw, kailangan mo ang tulong ko, ikaw rin. Sige, beto ko. Binaan ko lang po sa gano'n. Kaya tulungan mo ako, nai-release mo na yung sasakyan. Na kasi baka pagdating ng araw, makangailangan na ng tulong ko, ikaw rin. Ewan ko, na parang natakot yata. Sabi ko, sige, abangan mo doon sa Plaza Miranda, nakakahiya naman dito, nakakita. So, kinuha ko sa Plaza Miranda, kanya pong inano. Hindi mo. Na ang point mga kapatid, maaari na yan, hindi mo kailangan ng tulong. Pero bukas, hindi mo alam. Amen? Kaya sabi nga dito na, in the spirit of meekness. Yan po. Na, temperance. Against such, there is no law. Amen? Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, tingnan niyo ha. Anong dapat natin ginagawa? Tulungan natin, mga kapatid. Tulungan natin lumakas ulit. Siguro dati hindi naman gano'n, nanghina lang. Amen? Hindi yung agad na lalayuan na natin. Ayaw mo dyan. Wala akong mapapalat dyan. Mali eh. Amen? Amen? Now, tignan ba natin yung verse natin dyan, chapter 1 o chapter 5? Sige. Chapter 6, verse number, for every man shall bear his own burden. For muna po. Balikan natin yung po. But let every man prove his word, and then shall he have rejoicing himself alone and not in another. Tapos yung verse number 5,
Kung titignan nyo, parang contradiction ng verse number 2 natin kanina. Every man shall bear his own burden. Yung kanina, sa verse 2, sabi kanina, carry one another, or bear one another's burden. So fulfill. Hindi po contradiction po yan eh. Lagi niyo po aalalahanin, mga kapatid. Kung meron tayong tinutulungan at ayaw naman niyang magpatulong, bahala na Panginoon sa kanya. At least, we tried. Amen? At least may ginawa po tayo eh. Kesa sa wala tayong ginawa. Lagi mo po aalalahanin, kapatid pa rin natin yan sa pananampalataya. Now, we always, na-inspired po tayo lagi doon sa kwento po ng prodigal son. Yung po maliwanag na talagang nag-rebelde. Pero nung bumalik, dalawang kamay, niyakap ng ama. Amen? Amen? Kaya ang panawagan po sa atin ngayon, magtulungan po tayo. Tulungan natin yung naglalamig. Huwag natin lang yung nagkamali siya. Tulungan natin lahat ng pagkakamali ay tama. Baka siya ngayon, bukas naman tayo. Ay bulan ito na yun. Ay bulan na natin. Pagpala na ng Diyos sa langit. Sa mensahe ng Panginoon, hindi mo sa akin. Hindi po, Panginoon, ay patuloy ng natin. At umiiling, at patuloy mo po kami kausapin sa hapon ito. Alam namin, Panginoon, meron din po mga pagkakataon na ang aming pong spiritual ay gumagawa. Nakagagawa po kami ng mga bagay na hindi po kadugod-dugod sa inyong mga harapan. Meron mga pagkakataon na kami nga po'y mahina at nangangailangan ng tulong ng mga kapatid naming malalakas. Meron din pagkakataon na kami po'y malakas. Pero minsan nakakalimutan namin tulungan yung mga mahina. Kaya Panginoon, sa hapon ito, sama-sama po kami malapit sa inyo. At humihiling po, Panginoon, ang wisdom. Humihiling po kami sa inyo po ng mensahe na inyo po ipakita po sa amin na kami nga po, Panginoon, ay amin pong magkampanan ang amin pong tungkulin bilang mga anak mo. Lalo tigit kung paano po kami tutulong sa mga kapatiran po natin na nahuhulog sa mga pagkakasama. Kaya Lord, dito po sa altar, kami po ay makipag-usap sa inyo. Meron po kami pinapanalangin na gusto po namin lumakas. O kami mismo, Panginoon, ay mahina. O kami mismo, Panginoon, din, meron po mga experience. Para meron po kami nilalayuan na ayaw namin maka-fellowship dahil sa kanyang nagawa. Naway magibabaw pa rin, Panginoon, ang aming pong pag-ibig. Nasabi mo nga, pag-ibig na yan, galing po sa inyo, yung pong tinanim sa aming pong mga puso. Kaya Lord, alam po namin, hindi po kami perfecto. Maaaring sila po ang mga nagkamali ngayon. At baka bukas kami naman magkakamali. Sabi mo nga,
i-consider natin, lest we be tempted also. Kaya Panginoon, ilusin mo po bawat puso. Dito nga po sa altar, mailapit po namin ang aming po mga sarili. Ito po Panginoon, ang aming ibigin sa pangalan ni Jesus. Habang natin ay balong kami. Ano naman po, mensahe ng Panginoon sa inyo ngayon, hindi ka rin kasama. Amen. Hindi po. Malakas ka, tulungan mo yung mahina. Mahina ka, ipag-pray mo na meron tumulong sa iyo malakas. May nakita tayo ng kamali, pag-pray natin na makita niya ang kanyang pagkakamali at maituloy ito yung pagkakamali na yan. Maligo tayo dito. Panalangin natin kung sino man lang. Kita natin ang angailangan ng tulong. Pwede mo kumuha ka ng partner mo ngayon, pray with your partner. Kumuha ka po ng partner mo ngayon, pray with you.